Everybody scream poor Alice, not poor rabbit. I'm from the concrete, not from a palace. Sitting on a big bag, stuck in Peral. Scream help God, no God. Okay, so on the way naman tayo papasok ngayon. Ang laking tulong talaga nitong Ulanzi, yung LED light na binili ko kapag gusto ko mag-vlog sa mga ganong klaseng kadilim na sitwasyon. May isa pang ilaw yung flashlight para lang medyo may ilaw dito sa side ko na to, but tingin ko naman pwede na. Pero pwede na rin naman kung wala na rin yung flashlight. There's something about Monday and Tuesday na talagang nakakatamad pumasok. Pero since tonight is Wednesday, wala na yung ganong klaseng nakakatamad ng feeling pumasok. May ilaw dito, wala. May ilaw, wala. Feeling ko okay na lang kahit walang ilaw. 8:52, 1 hour na biyahe from Cavite to Alabang. Let's go! Flex ko lang tong bagong stick na nabili ko. Yan! Para na ako nung mga driver sa MOA puntang Cavite. I'm losing balance, see it through the balance. Sitting on the throne, while sitting on chalice. Seeing what you see in me is what I see. Boom! Okay, so lunchtime, bumili lang ako dito sa may KFC. Hilera ng mga McDo, KFC, Burger King, dito sa may malapit sa Landers. Ewan kung familiar kayo dito. Okay sana tumambay dito pag gabi, lalo dun sa tapat ng mga food establishment na to. Ang kaso lang, parang ngayon yata naninita na yung guard. Titignan ko lang kung pwede tumambay dito ngayon kasi nag-takeout naman ako. Let's go! Okay, so papakita ko sa inyo kung bakit chill tumambay dito pag gabi kasi yan. Mula doon hanggang dulo hanggang sa kabila, halos walang tao dyan pag gabi. Of course, hassle lang dito kapag naulan, pero most of the time kapag hindi naman yan. Chill lang talaga tumambay dito, tapos pag gabi, malamig. Like presko yung hangin, tapos wala, walang manggagambala sa'yo. Not poor rabbit. I'm from the concrete, not from a palace. Sitting on a big bag, stuck in Peral. Scream help God, no God would help your assets. I'm losing balance, see it through the balance. Okay. Liligpit ko na yung mga sinetup ko dito para gumawa ng montage kasi baka ma-overlunch na ako. Okay goods, uwian na. Tapos na yung shift. And today is Saturday. Weekend na ulit. Boom! Habang nagdadrive pa uwi, bigla akong naisip i-share kung ano yung thoughts ko pagdating sa daily vlogging. Ibang-iba yung daily vlogging dito sa ginagawa ko kasi ako nagpo-post lang ako ng video once per week. Now, yung daily vlogging naman is mag-shoot, mag-edit, and magpo-post ka ng video every single day, 7 days a week. Gusto ko i-share kung ano yung sa tingin kong positive and negative impact ng daily vlogging. Simulan natin dun sa pwede maging positive effect. Hindi ko alam kung kilala niyo si Casey Neistat, but dun siya nakilala. 3 years straight na nag-upload siya ng daily vlogs. Dahil dun sa ginawa niya na yun, nakahakot siya ng sobrang daming audience, like millions of subscribers, tapos naging profitable yung channel niya. So yun siguro yung pinaka number 1 effect nun, lalo na sa mga established na YouTuber na yung profit. And siguro sa mga nagsisimula pa lang, kasi as per YouTube algorithm, sa pagkakaintindi ko, the more na mag-post or mag-upload ka ng video, the more na pwede kang makahakot ng subscribers. So isa na yun sa number 1 na pwede maging positive effect ng daily vlogging. Second, of course, kasama na dun yung growth ng channel. The more views, the more hours na i-spend sa channel mo, mas mabilis yan lalaki. Yung third, and sure ako na magiging positive effect ng daily vlogging is yung sabihin na nating muscle memory. Kasi syempre gagawin mo siya on a day-to-day basis. Like mag-shoot ka, mag-edit, and then magpo-post. Makukuha mo yung momentum, or kapag siguro ginawa mo na lang yung pag-upload ng video like once a week, parang sisiw na lang sa'yo kasi nasanay ka gawin yun araw-araw. Madali lang mag-shoot ng video, but for me hindi madali mag-edit. Lalo na kung after mo is yung quality ng gawa. And pagdating sa pagpo-post, syempre iisipin mo pa rin ng mga tamang tags, ng tamang title and description. Pati yung thumbnail, hindi siya ganun kadali. So yun yung pinaka-challenge doon. Araw-araw mo iisipin yung tatlong bagay na yun. Now let's move naman sa pwedeng maging negative impact sa iyo as an individual and sa channel mo. There's a high chance na dahil sa gagawin mo yung daily vlog, and sinabi ko na nga kanina, meron siyang mga challenge talaga, napakataas ng chance na ma-burnout. And sa kagaya ko na kaya ayoko gawin yung daily vlogging is, ini-enjoy ko kasi itong ginagawa na to, like sobrang legit na nag-e-enjoy ako dito. Kung ipapasok ko yung daily vlogging, baka magmuang trabaho na lang siya for me. And yun yung pinakaayaw ko sa lahat. Yung before na ine-enjoy ko, naging mandatory na siya and naging trabaho na. Doon nasisira yung maraming content creator. Kaya sila bigla-bigla na lang nawawala. Gumagawa sila ng ibang excuse, but the truth is napagod na sila mag-upload ng video. Actually, mga nag-upload lang every 7 days. Marami dyan talaga napapagod na din. But as of this moment, sa panahon ngayon
ngayon, nag-enjoy pa talaga ako kasi for me, documentation lang talaga tong ginagawa ko. Na maybe, one day, magkaroon ng bonus and yun na yung pinaka-monetization ng channel. Hindi tayo dapat mag-expect doon kasi kapag nag-expect ako na someday mamamonetize to, doon ako may chance na biglang itigil tong ginagawa na to. To summarize kung ano yung isang negative effect, yun yung ma-burnout. Now, yung pangalawang bagay naman na pwede maging negative impact is yung mag-produce ka ng mga video na ligwak yung quality. For the sake na makapag-post lang araw-araw, kung ano-ano na lang videohan mo dyan, baka mismo pagtae mo, videohan mo pa. Believe me or not, may mga nakikita talaga akong ganun channel and sobra-sobra talaga yung cringe. Alam mong pilit na lang talaga. And kung yung goal mo is yung growth ng channel, baka mas lalo ka pa mawala ng audience dun sa gagawin mo. And last thing that I want to mention na pwedeng maging negative impact sa buhay mo is yung makompromise yung ibang bagay sa buhay mo na dapat na i-prioritize mo. Nandyan yung family, yung friends, yung work, o yung pinaka-source of income mo, and yung mga ibang bagay pa na ginagawa mo na nag-enjoy ka. Not unless kung willing ka i-give up yung isa sa mga yon, then maybe, siguro para sa'yo yung daily vlogging. But you have to make sure na as much as possible makakapag-produce ka ng best na quality na video. Hindi yung putyo-putyo lang. Hindi ko rin naman sinasabing maging perfect, but alam mo na yun. Sa akin sa ngayon, kahit every 7 days or once a week lang ako nag-upload, nahihirapan pa rin ako ma-achieve yung talagang tamang quality. Hindi ko naman sinasabing basura yung mga video na ina-upload ko, but nakaka-pressure. Pero nawawala yung pressure na yun kapag iniisip ko na ginagawa ko lang to dahil nag-enjoy ako. Pero itong start ng 2025, medyo nagiging consistent ako and napapadalas yung pag-upload ko. Yun lang siguro yung pinaka-thoughts ko dun sa daily vlogging na yan. Sa ibang community kasi talagang nagiging debate yung ganito eh. Okay, so that's it. Uwi na ako, weekend na. Matutulog lang siguro ako and then i-edit ko na tong video na to. Boom! See you again next time. Peace!